mga istoryang magbibigay ng katatakutan, kwentong tampo, nadalaay na babalagan. Tara't sabay nating pakinggan, lakbayin ng lapusan, tungo sa nakapaninimtig balahibong karanasan. Horror and Thrill Stories. Gabi na nang maisipang umuwi ni Charity. Matapos ligpitin ang mga gamit, ay ini-off na niya ang computer at pinatay ang ilaw bago lumabas ng opisina. Nakasalubong pa niya ang gwardyang si Mang Fidel. Marahil ay naglilibot muna ito sa pasilyo at iba pang silid bago bumalik sa sarili nitong pwesto para magbantay sa gabing iyon. Magandang gabi po, ma'am. Mukhang nag-overtime na naman po kayo. Bati ng butihing gwardya, nanginitian naman niya. Magandang gabi din po, Mang Fidel. Opo, palagi akong nag-overtime, kailangan kasi eh. Aniya. Bumakas na naman ang lungkot sa mga mata niya. Nang maalala kung bakit kinailangan niyang magtodo kahit sa trabaho. Nasa ospital kasi ang nag-iisa niyang kapatid. Mag-iisang buwan na itong comatose at nakaratay sa ospital. At natural, dahil naroroon ang kapatid, ay palaki ng palaki ang bill nila sa ospital. Kaya naman kinailangan niyang kumayod ng gusto para matustusan ang lahat ng pangangailangan nila. Pagkababa niya ng opisina, ay tahimik niyang binagtas ang madilim na pasilyo sa building na iyon. Tanging tagaktak ng sapatos lamang niya maririnig. There goes my heart beating, 'cause you are the reason. Napapitlag pa siya nang marinig ang napakalungkot na kantang iyon ng kanyang cellphone. May tumatawag. Sinagot niya ang aparato nang hindi tinitignan kung sino ang gumambala sa kanyang paglalakad. Hello? Chari. Napasingapang dalaga. Pamilyar ang malat na boses ng lalaking iyon. Ngunit hindi niya tiyak kung saan niya ito narinig. Sino ito? Tumawang nasa kabilang linya. Pagkuway narinig niya ang mabibigat nitong paghinga. Ikaw naman. Magtatatlong taon mo lang akong hindi nakikita, kinalimutan mo na ako. Hindi kasi kita kilala. Sino ka ba? Sabihin na lang nating isa akong mahalagang alaala sa buhay mo na nagbabalik. Narinig niyang wika nito bago humagikik na tila wala ng bukas. Kinilabutan si Charity. Pamilyar sa kanyang pangyayaring iyon. Tila nangyari na dati. Ngunit bakit wala siyang maalala? Kung ako sa'yo, bumalik ka sa opisina mo at may sorpresa ako para sa'yo. Narinig niyang wika nito bago naputol ang linya. Nagdalawang isip siya kung babalik pa o hindi. Tila may mangyayaring hindi niya magugustuhan at natatakot siya dahil mag-isa lamang siya. Dumagundong ang kaba sa kanyang dibdib nang mapagpasyahan niyang bumalik. Mas nanaig kasi ang kuryosidad niya kaysa karuwagan. Bahala na. Nanulas sa kanyang labi. Bumungad sa kanya ang madilim niyang opisina. Hindi niya alam kung bakit, ngunit kinakabahan siya. Napalunok siya ng laway bago tuluyang pumasok sa loob at pindutin ang switch ng ilaw. Nasilaw pa siya nang bumaha ang liwanag sa buong paligid. Ngunit ginawa niya ang lahat para masanay ang mga mata niya sa liwanag. Hanggang sa halos mapugto ang ugat niya sa leeg saka sisigaw dahil sa tumambad sa kanya. Nagkalat ang mga dugo sa sahig. Ang
gutay-gutay at putol na mga parte ng katawan. Maging ang ulong iyon na may mga dilat na mga mata at lawit na dila ay tila nakatitig sa kanya. Mang Fidel! Hindi malaman ni Charity kung maiiyak o hindi. Tila sumikip ang dibdib niya at mabibingi na siya sa lakas ng kabog ng kanyang dibdib. Nanginginig niyang inilibot ang tingin sa paligid. Walang sinayang na dugo mula sa katawan ng kaawa-awang gwardya. Ang kulay puti na pintura ng kanyang buong opisina ay nabahira ng malapot at malansang dugo. Sa isang panig ng dingding ay nahindik siya sa nabasa. Nakasulat sa malalaking letra ang mga salitang, "Akin ka lang, Chari." Kalunos-lunos ang sinapit ni Mang Fidel, ngunit ni Katiting ay hindi siya nakaramdam ng awa. Sa halip ay namangha siya. Isang obra ang nakita niya. Nanginginig ang kamay na hinaplos niya ang pisngi ng putol na ulo ng gwardya. Ang dilat nitong mga mata at nakalawit na dila ay nagbigay ng kakaibang tanawin sa kanya. Tila nasa paraiso ang kanyang pakiramdam. Batid niyang wala ng tao sa building maliban sa iilang gwardyang nakatokang magbantay sa gabing iyon. Gusto lang niyang kumpirmahin ang nararamdaman. Kaya naman iniangat niya ang may kabigatang ulo ni Mang Fidel. Sinilip niya ang tumutulong dugo sa liig nito. At inilapat niya ang mga daliri roon. Pakiramdam niya ay pinanuyuan siya ng laway. Kaya walang kakurap-kurap niyang iniangat ang mga daliring may dugo at walang babalang dinilaan iyon. Nakarinig siya ng pagkasa ng baril, kaya natigilan siya sa ginagawa. Nalingunan niya ang isa sa mga baguhang gwardya. Gulat na gulat at hintakot na nakatitig sa kanya. Habang nanginginig namang itinutok nito sa kanya ang hawak nitong baril. "Ma'am Pareño, anong ibig sabihin nito? Tatawag ako ng pulis." Kinakabahang wika nito. Nabitiwan ni Charity ang ulo. Kaya gumulong-gulong iyon hanggang sa huminto nga ito sa paanan ng baguhang gwardya. Nang makita ng lalaki ang kahindik-hindik na itsura ng ulo, ay hindi nito napigilang mapasuka. Si Charity naman ay napaatras. Bago pa kasi siya makapagpaliwanag, ay natumba na ang lalaki na kanina'y sumusuka dahil sa nakakadiring anyo ng ulong pugot. Nagulat pa ang dalaga na ang kaninang kulay dilaw na pinaghalong puti na may mga kanin na isinuka ng lalaki ay napalitan ng kulay pulang sariwang dugo. Mainit-init at malapot. Nanlaki ang mga mata ng dalaga nang makita ang taong may gawa niyon. Mula sa likuran ng baguhang gwardya, nakangisi ito at tuwang-tuwang makita siya. Napaatras ang dalaga sa takot. Hindi niya kilala ang lalaki, bagamat pamilyar ito sa kanya. "Chari, kamusta na? Namiss kita. Payakap naman dyan." Anito habang nakakalokong iniitsa ang kutsilyong matulis sa palad nito. Napahiyaw siya ng animo dart na tumusok ang talim niyon sa palad ng lalaki na hindi man lang yata nakaramdam ng sakit. "Kita mo, nasugatan tuloy ako." Anito at tila lasing na lumapit sa kanya. Paatras siya ng paatras, habang palapit ng palapit naman sa kanyang lalaki. May itsura ito, medyo moreno at matipunong katawan. May suot itong baseball cap at may jacket na kulay itim na may hood. Napahikbi ang dalaga
nang bumangga ang likuran niya sa isang matigas na bagay. Wala na siyang matatakbuhan. Napasandal na siya sa malamig at dugoang dingding ng kanyang opisina. Napapikit siya ng haplusin ng misteryosong lalaki. Ang kanyang mukha gamit ang kutsilong hawak nito. Tigbi-tigbi ang kanyang pawis. Habang nag-iingat sa paghinga, dahil ramdam niya ang talim niyon sa kanyang balat. Takot siyang masugatan. Napahagikik ang lalaki na ikinaluhan niya. Relax. I'm not gonna hurt you. Ano bang ginawa nila sa'yo? 3 taon nang nakalipas, babe. Bakit hindi mo na ako matandaan? Nito na kahit nakangiti, ay ramdam niya ang pait sa tinig. Sorry, hindi talaga kita kilala. Maawa ka. Huwag mo kong sasaktan. Pagmamakaawa niya. Tuluyan ng tumawa ang lalaki at bigla siyang nilamukos ng halik. Marugdog, maalab, mapaghanap. Tila kumalma ang dalaga nang maramdaman niya ang mainit nitong labi sa mga labi niya. Kaya wala siyang nagawa kundi lumambitin sa binata at gumanti ng mas mapusok na halik. Nang sa tila kakapusan na sila ng hininga, ay inilayo niya ang mukha sa mukha ng binata at tinitigan ito sa mga mata. Bakit pamilyar sa akin ang mga halik mo? Bakit nakakalasing ang init ng hininga mo sa mukha ko? Bakit pakiramdam ko magkakilala tayo? Naguguluhan niyang tanong. Masuyo siyang tinitigan ng lalaki at pinagdikit ang tungki ng kanilang mga ilong. Pamilyar sa kanya iyon. Kinuha ka nila sa akin. Ngayon, oras na para bawiin kita. Nito. At mabilis siyang hinila palayo sa lugar na iyon. Hindi alam ni Charity kung gaano katagal siyang nakatulog. Ngunit nang magising siya, nasa isang silid na siya. Good morning. Anang isang malat na boses na nagpabalik sa kanyang wisyo. Tumambad sa kanyang harapan ang mukha ng misteryosong lalaki. Nakangiti at masuyong nakatitig sa kanya. Breakfast in bed, my queen. Nito at mainit siyang pinagsilbihan. Naguguluhan siya. Bakit siya sumama sa isang lalaking hindi niya kilala, ngunit pamilyar sa kanya? Ang kanyang kapatid. Nasa ospital ito. Papaano niya nakalimutan iyon? Napabalikwas siya ng bangon at iniayos ang magulong buhok. Mamang estranghero, salamat sa pagpapatuloy mo sa akin dito sa bahay mo. Ngunit kailangan ko nang umalis. Aligaga niyang wika. Bahagyang ikinuyom ng lalaki ang mga palad na hindi niya napansin. Abala siya sa paghahanap ng bag niya, maging ang kanyang cellphone. Hindi ka makakaalis dito. Anong binata?